Pink elephant cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Mabibigat na fondant toppers ang pinalagay ni customer sa cake na ito, pero ang pinaka-base cake natin ay soft icing. Kaya ba niya talaga? Kaya yan kung kaya ninyong paraanan. Bigyan ko kayo ng simpleng technique na palagi kong ginagawa dahil ito ang madalas na ino-order sa akin ng mga customer. Gaya ng sabi ko, soft icing ang base cake natin. Ang size sa baba is 7x4 and then ang size sa taas is 5x5 na naging 5x6 na siya. Tinaasan ko na siya para mas maganda siyang tingnan dahil sa mga toppers na pinapalagay ni customer. Bale, ang ginawa natin dito is yung cake board na nasa gitna ng dalawang cake natin is kasame ng size nung pinaka-bottom natin. Since 7x4 yung pinaka size ng ating cake sa baba, ganun din yung size ng cake board sa taas natin. Kasi meron tayong ilalagay na napakabigat na 3D fondant topper dito sa may gitna. Kapag kasi wala siyang board na papatungan, may tendency na babagsak yung cake natin. Kasi diba malambot lang yung mga cake. At kapag ganito ang ino-order ni customer, unang-una ay dapat mag-suggest kayo na i-full fondant na lang ang cake para less hassle. Pero kung budgetarian talaga si customer, pwede naman siya basta i-follow nyo lang itong mga tips na sinabi ko. Ito mga floral wire na nilalagay natin, ito yung magiging parang tali ng mga balloons natin. Kasi kunyari, merong hawak na balloon si baby elephant. And then itong mga ball toppers natin, non-edible yan. In-arrange lang natin sila na parang balloons and then iba-ibang color yan. Pink, white, and gold. Kapag soft icing din ang pinaka-base cake natin at nagtutusok tayo ng mga mabibigat na fondant topper sa gilid, punuin nyo siya ng toothpick, ng stick, or ng kahit anong pang-balanse and pang-support dun sa pinaka-fondant ninyo. And make it a habit na sasabihan ninyo si customer. Itong elephant natin, maraming toothpick yan sa may likod and then sa gilid niya. Sinabi ko yan kay customer and in-advise na make sure na tanggalin muna yung toppers bago i-consume yung cake. Kasi kapag tinanggal nila yung elephant na yan, lilitaw lahat ng mga sticks na nakalagay sa likod. That way, alam nila kung ano-ano yung mga stick na tatanggalin nila para safe kainin yung cake. Dapat maging transparent tayo sa mga customers natin, lalong-lalo na kinakain ang mga cakes and para walang madisgrasya. Ang tanong, safe bang i-travel yung ganitong cake? Nako mga mima ko, kapag hindi ninyo inangatan ng mabuti ang ganitong klaseng cake, may tendency talaga na babagsak yung mga toppers. Kaya kung hindi kayo confident, mas mainam na kayo mismo ang mag-deliver and then dun yun lang sa venue ilagay yung mga toppers. Or gaya ng sabi ko, isuggest nyo kay customer na i-full fondant na lang ang cake. At ito na ang final result! At diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. Dumating pala ng maayos at walang damages itong cake na ito sa venue. And that's it for today. See you on our next video. Bye!